Tuesday night ride gaming muna tayo. Nakatapos ko lang magpagupit. Kaya ako nandito sa parking ng SM Makati. Kaya kung makikita nyo yung unang video ko, dito rin yung scene nun eh. Pauwi na tayo. Pwede kaya sumingit dito? Tatlong beses na ako nagpagupit dyan sa... Hindi ko lang sure kung headquarter ba yun. Headquarter barbershop. Okay kasi yung gupit dyan eh. Magaling yung barbero. Magaling din magkwento. May chinek din ako dyan na gamit sa SM. Balikan na lang namin ni Mrs. pag nag-grocery para sa bata. Time check 8:47 na ng gabi. So pag inabot ka dito sa parking slot ng SM Makati, ganito yung scenario. Isa lang kasi yung exit dito. So rolling ako ng almost 3 minutes. Meron akong bagong natutunan na technique para sa pag-save ng audio at pag-edit ng video. Kasi yung mga nakaraang shoot ko, nahirapan akong mag-edit sa audio. Gawa ng isa lang yung mic. Kaya nagsabi sa akin na isang motovlogger din, para mapag-sync mo yung audio, magpalakpak ka lang. Tapos doon na yung start ng recording mo ng audio. O kahit anong simbolo o sign, para yun na yung cue mo para mag-start ng recording. Natutunan ko yun kay Sir DJ DLS. Isa din siyang motovlogger. Actually, pinapanood ko na siya dati pa nung naghahanap pa ako ng nagre-review ng mga motor. Kaya sa kanya ako nanonood ng review ng Vespa. Madami akong actually natutunan dun sa mga review na ginawa niya. Tapos yung view rin ng motor. Kasi parehas kami ng gustong bilhin. Parehas kami ng taste sa motor. Kasi yung unang gusto kong bilhin, yung Vespa S125. Kaso that time, wala pang stock. Kaya nagkamap ako dito kay Manta na isang Vespa Sprint. Hindi naman ako binigunita sa mga biyahe namin. Gawa ng sobrang solid. Mapaahon or straight drive na 5 to 6 hours. Na-try ko na kasi ito mag long ride. Yun na yung pinakamatagal ko. 6 hours. So far, hindi naman siya nag-overheat. Kasi meron na rin si
year 2024 na Vespa na meron na siyang temperature ng engine, makikita mo na dito. Meron din siyang 7 bar. So pag umabot ka dun sa pula, tumigil ka na. For sure, abutan ka na ng overheat. Yan, ticket. Okay na? Pwede na tayo sumingit dito. Sakto. Boom. Papagas lang ako dito sa may Petron. Dito na ako dadaan sa may EDSA. Buti sakto yung gasoline station dyan. Nasa intersection. So, hindi na tayo mahirapan na mag-U-turn pa. Ayun, yung Petron na yun. Dito ko lagi nagpapagarga sa Petron. Kaya lang, sayang nawala kasi yung card ko sa Petron. Dami pa naman ng points noon. Alam ko kasi pwedeng i-convert yun. Yung points mo, pwede mo i-convert sa gas. Tapos, ang ginagawa ko, after ko magpagas, sinesave ko yung data ng odometer para monitor ko yung fuel consumption ng motor ko. Nag-average to pag sobrang traffic. Nag-average ng 25 to 26 per liter pala. Ewan ko, sobrang takaw ba yun pag ganun? 25 km per liter. Ganda. Bubber ba to? Oh, bubber nga. So, 25 to 26 km per liter pag sobrang traffic. Sobrang traffic yun na yung as in gapang. Pero pag normal naman, walang traffic, naglalaro ng 35 km per liter. O kaya, na-try ko na mag-Infanta, walang traffic. Dire-diretso lang. Nakaabot din ako ng 40 kilometers per liter. Ang gamit kong apps yung Fuelio. Maganda yung apps na yun kasi nasa-save mo yung odometer picture. Tapos at the same time, yung fuel consumption mo. Thank you, brother. Patayin ko lang yung makina. Ang problem nga lang dito sa gas tank ng Vespa, laging naaapawan. May nahanap na ako sa Lazada, Shopee, TikTok na parang embudo. Sinusuksok dito, embudo siya. Mga ganyan lang kababa siguro yun. Nag-order na rin ako ng ganun kasi laging naapawan to Buti na lang, ewan ko lang kung ito yung mga bagong model
Meron na siyang drain dito. Saka meron na rin tong perimeter na to para makatulong pag nag-overflow. Hindi diretso dito sa body. Rolling na ako. So, check ko lang yung expire. Rolling na ako 10 minutes. Meron nakabilis yun. Ang kinakarga ko nga pala dito, 95 octane na XCS na Petron. Yan yung recommendable ng mekaniko dun sa may kasa na pinagkuhanan ko nito. Hindi ko pa na-check yung sa totally sa booklet. Pero okay naman yung 95 octane. Ganda. Ah, 95 full tank. 95 octane full tank. Sarap, no? Sarap talaga magkaroon ng big bike eh. Kahit wag mo na isagad, naapaw kasi. Meron pansyain. Oo. Buti nga, mayroon na siyang ganito. Yung mga, alam ko yung mga dati wala pang ganito eh. Mayroon siyang drain plug dyan. Kaya sana pero kung pinaliit kasi nila yung butas. Kaya ang bilis umangat. So, tsaka maliit yan eh, parang imbudo. Maliit ang tubo lang. Eh pag baguhan, wala na, tapon ka lang. Sakto. Very good. Good job. Card payment na ako, sir. Bati lang natin. Thank you, bossing. So, ito, tinatago ko to para ma-save ko yung odometer data. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya sinasave. Ang ginagawa ko, so yan, pinipicturean ko itong ito yung gamit kong apps, fuel oh. Pinipicturean ko itong
Installation. Yan. Nandito yung option ng picture. Yan. So, ang odometer ko nasa 5,000 kilometers na. 5,316 to be exact. So, save ko lang yan. Tapos, i-input ko dito. 5,316. So, para makuha mo yung gas liters naman. Sabas ka? Yan lang siguro tayo. Kunin mo yung ito, yung resibo. Ang ginagawa ko dito, ito nasa 5.18 liters yung consumption ko. Tapos ang price, insert mo din. So, 56.90. Yan. Ito, okay lang to kahit ano. Kahit ano ilagay mo, 91 or 93. Kaya 91 lang ilalagay ko dyan kasi parehas lang naman yung computation yan. So, okay na yan. Pwede mo rin yung picturean kung gusto mo. Para pag nag-backtrack ka ng consumption, nandito yung receipt, fuel consumption. Yan. So, save na lahat. Pag na-save mo na lahat, na fill up mo na yung odometer, gas liter, tapos price per liter. Automatic na yan, magko-compute yung total cost. So, atras na natin. Ayan, labas. Daming ano, nalabas ng sasakyan. So, okay na yan. Tama naman ito. 294.74 yung total cost ko. Sa receipt ko, ganun din. Ito. 294.74. So, itong octane kasi walang option ng 95 eh. Kaya okay lang yan. So, okay na. I-check. Sa save mo na lang yan. Automatic na yan ito. Lalabas. Ito yung galing ako sa Tarlac. 38.91 yung fuel consumption ko per kilometer. Per liter pala. Sorry. Kilometer per liter. So, ang consumption ko ngayon nasa 26.04 kilometer per liter. Pag kinonvert naman siya sa pesos, yung kilometer ko ay 2.5 round off. So, 2 pesos and 5 cents per kilometer yung ano ko, consumption ko. So, ang alam ko ito, every 1,000 kilometer, 1 kilometer. Tama ba? 1,000 kilometer? Nalito na rin ako. Tama. Every 1,000 kilometer, 2.5 pesos. So, yun lang. Ayun, search na natin. Kasi, nasa 15 kilometers ako. Tama. Every 1,000. Kasi yung 1,000 ay equivalent sa 1,000 meter. Ba? 1 kilometer lang pala. Ang gulo. So, 1 kilometer ko, consumption, 2.5 na. Time check. 9 na.
Ganun lang ako mag-check ng odometer, yung consumption, at mag-save. Ay, laking tulong din tong belt bag eh. Dito ko kasi nilalagay yung mga camera. Gamit kong belt bag, nitro din. So, saan ko nabili tong gloves. Medyo bulky siya. Pero yun yung purpose niya eh. Madaming mga karga. Meron pa akong maliit na belt bag. Pero ang kaya lang naman yung wallet tsaka cellphone. Status nung mic, hindi ko pa na-adjust pa rin. Dito na ako sa EDSA. Pag dinire-diretso to kasi liligo na ako dun sa may bridge papuntang Osmeña. After naman ng Osmeña sa may Nicole, pagkalagpas doon madadaanan natin yung lapagan ng eroplano. Tingnan natin kung matsatsambahan natin na ma-shoot or ma-video. Weekly ako nagpapagas eh. Every Tuesday or Wednesday, doon lang naglalaro. Pero ngayon, nasa 5.3 na ako. Yung PMS ko naman, nasa 6,000 plus yung third PMS ko. So, possible this coming Saturday. Papa-schedule na ako kay Miss Rian. Yung sa casa. Para sa third PMS. Ang third PMS, change oil tsaka CVT cleaning na. Ewan ko lang yung gear oil kung kasama na. Ito na yung bridge. After nyan, Osmeña na pagbaba dyan. Yung settings ko nakaganon pa rin ako eh sa camera. Siyempre pure video mode. Tapos 4K na resolution din, 30 fps pa rin. Pero si Ace Pro 2 naka ano pala to, naka max ng 60 fps yung pure video mode nya. Compare kay X5, naka-max lang ng 30 fps. Hindi ko na monitor yung battery life ng DJI Mic Mini. So, scrolling na ako ng 25 minutes. Pero mukhang okay naman yung record natin. Binaliktad ko yung tip ng mic eh. Una kasi nakalabas dito yung tip, yung labas ng mic. Ngayon binaliktad ko, pinasok ko dun sa, inarap ko dun sa loob ng mic. Para mabawasan yung noise cancellation. Hindi ko pa kasi napapalitan ng strong to. Hindi ko ma-access kasi naka-Android phone. Si Macy's yung naka-iPhone. Nakakalimutan ko lagi palitan, i-update. Minsan pag alas 9 dito
9 PM onwards, maluwag-luwag na eh. Pero ngayon, medyo madami pa rin sa sakyan ngayon. Napaka-smooth. Walang vibration. Smooth din ang Vespa eh. Hindi nga lang, medyo mataas yung stock ng ano. Ground clearance from seat height. Yung seat height kasi nito nasa 785 millimeter. Hindi ako nagkakamali. 785. So, medyo mataas. Medyo tiptoe ako. Pero pag nag-flat seat ako dito, sigurado bawas yung pagka-tiptoe. Check na rin ako na magandang seat. Kasi ayaw kong ipa-top just to eh. Yung stop. May balak kasi ako dito. So, bibili na lang ako ng bagong flat seat. Ito na yung Nichols eh. Ito yung Nichols sa kaliwa. Ito West Service Road na. Ang tanong, may lalapag kaya ang ano dyan. May lalapag kaya. May lalapag kaya ng aeroplano. Ang buti na yun. Joke lang pala. Yung West Service Road, yung mataas na pader na to. Yan na yung perimeter fence na airport. Airport ng Naiya. Ayan, yan. Digital. Digital. Yan, yung mataas na bakod na yan. Yan na yung sa airport. Hindi natin natsambahan. Meron akong shoot na dati. Previous na shoot. Papakita ko na lang. Yan yung mga previous na shoot ko dati. Saktuhan ko eh. Rolling na yung Ace Pro 2. Medyo makunat-kunat din yung battery. Kasi nakapag-shoot na ako ng almost 45 minutes. Doon pa yung battery life. Nasa 27% from 100%. Si Insta360X5 naman.
Sobrang kunat. Parang doble ng kunat ng battery ng Case Pro 2 eh. Dito na ako sa SM. Automatic. Pinalapit. Pag nandito na ako sa SM, malapit na ako dito sa Solidad. Malapit na ako sa bahay. Yung maluwag na dito sa Solidad. Solidad Gaming baby. Nga pala, ang Vespa wala palang hazard. Pero meron namang kit na pwedeng i-convert. Yung 2 hazard kung gusto mo lagyan. Kaso nagkakaroon ng ibang switch button yung control panel. Ito. Hindi ako masira yung book. Dito nga na lang tatapusin to. Ride safe sa atin lahat. Mansa out.